hindi siya ganun kadali. Totoo. Resulta na yun eh. Pero yung work na kailangan gawin nila is hindi talaga pwedeng mawala or maging absent. Nagsimula ako sa learning curve na sabog. Kasi 90% of success will come sa showing up. Pero yung 10%, doon na yung work. Mga coaches, experienced din, and battle-tested na kung talagang hindi para sa'yo yung Forex, meron ng mga signs yan eh. What's up guys? So, dito naman tayo sa another episode ng Jobcast and kasama natin ang isa sa pinakamalapit ng coach ng TMT, Coach V! Hello! Musta guys? Ano balita? Yan. Welcome to Jobcast nga pala. And ang malapit dyan, bare months na! Merry Christmas! Green, red. Sakto, diba? So, Merry Christmas sa inyo. So, pinakamasarap talaga na feeling. Para sa akin, syempre, Christmas dahil yun yung nagbibigayan tayo, no? So, for this episode, marami lang akong mga katanungan sa'yo, Coach V. Ready ka na ba? Sige, go. Kaya yan. Go sige, lang. Sige. So, ito. Pinagandaan ko talaga to. So, ano yung isa? Very controversial, no? Joke. Chill lang to. What's one thing you teach that goes against the approach of most Forex educators in the Philippines? Ooh. Controversial nga. Joke. Kasi ako, I'm the type of coach or mentor na yung talagang sinasabi ko sa kanila, yung process ng Forex. Hindi siya bukas, kikita ka na, hindi siya overnight eh. Kumbaga yung process na yon, meron tayong pagdadaanan, di ba sa premium. So kasama namin kayo, mga students and coaches. So hindi siya talaga pwede na yung mindset na parang ATM siya or quick reach get scheme, mga ganon. Hindi eh. It's talagang process, ituturo isa-isa and eventually hanggang sa mag-grow ka. So yun talaga ang binibigay kong emphasis, especially sa mga students. Lalo na kunyari, pag nag-onboarding kami, week 0 ng premium program, yun talaga yung sinasabi ko sa kanila una pa lang para maset na yung mga expectations nila. Actually, totoo yan, no? Kasi usually, minsan kasi para sa atin, simple talaga siya. Pero kapag newbie ka, hindi talaga siya ganun ka simple pala. Mm-hmm. Well, simple pero hindi siya ganun kadali. Totoo. Diba? So, totoo yan. So, kailangan talaga natin i-manage yung expectations ng mga students natin. Tsaka kasi yung sa mga ads na nakikita natin, mga byproduct na yun eh, or mga correct. Resulta na yun eh. Pero yung work na kailangan gawin nila is hindi talaga pwedeng mawala or maging absent. Yes. And syempre, iba-iba rin tayo ng learning curve. Meron kasi kumita agad within a matter of ilang months lang, 3 months, 6 months, meron naman 2 years. So, hindi naman pwede na ikaw, sure ka may kita kang 3 months kasi siya kumita ng 3 months. Hindi ganun eh, no? Kasi iba-iba. Iba-iba. Different personalities bawat student talaga. Correct. Kaya kailangan din namin mag-adapt sa mga ganung klase. Ayan. So, ano pala yung ito, meron akong isang katanungan din sa'yo. If a student is addicted to being right, diba? All the time. Kasi usually kapag profit, panalo, tama siya. How can you teach na uncertain talaga yung market? Paano mo ina-explain sa kanila na hindi talaga laging parating talo? Sa experience ko talaga, ginagawa ko sa kanila is hinahayaan ko muna sila magkwento. Okay? Hanggang sa eventually maubos yung kwento nila. Or pag napagod na sila, then doon ko na sila aanuhin ng talagang yung mga lessons na experience ko. Kasi syempre yung experience, that is something na hindi mo mabibili. Correct. Kasi it is time equity. Nag-gain mo siya through time. So yung experience ko talaga, yun ang nagbibigay ng mga valuable lessons para sa kanila. So eventually nakikinig naman sila. Kaya maganda rin yung talagang yung talagang yun nga, mga coaches, experienced din and battle tested na yung marami ng pinagdaanan para at least magiging familiar talaga sila sa battleground or sa scenery ng trading. Correct, no? So kailangan pa rin ng balance ng syempre, pwede nyo naman gayahin yung strategy namin, pero kailangan nyo rin talaga ng experience para i-back up kung ano man yung mga strategy nyo or yung mga ite-trade nyo. Tama, no? Correct. Marketing strategy lang ba yung basic, simple strategy, mate formula, ganyan? Or do you really know or believe na simple approach is the best approach? Well, kasi ako, bago ako nakarating as a trader and coach, 'di ba? Nagsimula ako sa learning curve na sabog. Ibig sabihin, self-learn.
ano lang, puro YouTube University, tapos basa-basa ng mga blog pa nga nun BLOG. Hindi ba, di ba ngayon Blog. VLOG? So ngayon, noon BOLG, as in puro pure text document. Babasahin mo lang. So ang difference na nakita ko is yung sa mga blog or yung sa mga vlog ngayon is mas detailed na siya compared dati. Tapos, kaya dahil yung learning curve ko, yun nga, babalik ako sa learning curve ko, self-taught ako, sabog yung learning phase ko, sabog yung learning curve ko. Kaya, mas maganda na magkakaroon ako ng structured learning para mas, kumbaga, parang shortcut in a way. Pero of course, it doesn't eliminate pa rin na mayroon pa ring process na pagdadaanan ng isang student. Correct. Agree. So kasi parang feeling kasi ng iba, the more complicated the strategy, the better. Di ba? Parang the more na mas marami kang alam, the better. Di ba? Anong take mo doon? Hindi. I mean, okay siya in a sense. Kasi, di ba, nung nagsisimula, excited tayo na matuto ng mga maraming concepts, maraming learnings. Pero, as we go along, nai-imagine natin na hindi lahat ng natututunan natin is maa-apply natin. Para sa akin, yun nga, kung marami tayong pinag-aaralan ng mga concepts, 'di ba? Marami tayong sinusubukang alamin. Pero kasi at the end of the day, hindi siya lahat gagamitin mo or hindi mo siya lahat dadalin. Yung especially pag nasa stage ka na nagbi-build ka ng sariling strategy mo. Kasi doon napapasok yung mix and match. So different personalities, different types of strategies. Meron na fit sa akin na hindi pala fit sa'yo. So yun yung mga kaya yun yung sinasabi ko na hindi mo siya pwede dalin lahat. Maganda, okay siyang matutunan for experience. At least may alam ka pag may nagtanong sa'yo, meron kang ma-share. Pero kung in terms of gagamitin, wala. Never ako nakakita na lahat ng concepts ay ginamit in one strategy. Oo. Kasi sobrang overload na yun. So parang kailan mo masasabi, Coach V, na sige, aralin mo lahat ng strategy para malaman mo kung ano yung para sa'yo. Tapos ano yung pinaka-balance niya sa hindi mo kailangan naman aralin lahat ng strategy? Yun nga. Parang sabi ko kanina, pag beginner, syempre eager beaver tayo Excited tayo, no? So parang pipigilan mo ba sila doon? Mas lalo mong pigilan, mas lalo nilang gagawin. 'Di ba? So mas okay nang gawin nila, pero at least pag may coach ka, sinasabi nila yung, let's say, principle A, ito yung pros and cons niyan. Principle B, ito yung pros and cons. So ngayon, ako as a coach, tutulungan ko siyang ma-figure out kung ano yung pwede sa kanya or yung bagay sa kanya. 'Di ba? Kung hindi bagay sa iyo to si principle B, itapon mo na yan and gamitin mo na lang si principle A. So doon pumapasok yung importance ng customized learning tsaka feedback. Nangyari na ba sa'yo, Coach V, na parang merong pinupush yung student na strategy na hindi mo alam na kailangan mong aralin para mas matulungan mo siya? Well, to be honest, merong yung mga concepts lang. Let's say, sabihin natin yung mga Darvas box, no? Yung mga ganong concepts. Hindi ko alamin Hindi ko alam ano yun. So, sabihin natin yung Darvas box, di ba? So, nakita ko siya in a sense na parang ano lang siya kinakapture lang niya yung buong consolidation tapos breakout. So, different words pero yung concept magbo-boil down pa rin to the roots or to the basic. Correct. Oo. Ganun din no? Parang din same din talaga yung mga principles. Kasi talagyan lang nilang marketing name Tsaka bawat author kasi meron silang styles or principles of approach na mas pinapaniwalaan nila. Kaya different authors, different strokes din. Tama. Galing. Sige. So ito may question sa'yo si Cesar, ating director. Hi Cesar, shout out sa'yo. Kamusta? Yan. Nag-try ka na ba magturo ng alam mong mali just to prove your point to students? Sabi niya, or will you ever try this approach? Siguro, to answer it directly,
sinasabi ko yung mga pagkakamali ko as a coach, yung mga na-experience ko before. So sinasabi ko sa kanila, eto, hindi mali to, wag niyong aanuhin to, wag niyo pa-patronize to, no? Nagaling na ako dyan. So again, speaking from experience. So, kumbaga, first hand pa lang, at least alam na nila na mali. Tapos, if ever man itatry nila, proceed with caution. Pero best advice ko is, wag na. Wag na talaga. Oo, ganun. Kasi syempre as a coach naman, dami rin tayong pinagdaanan na mga mali. Kaya why not share it to the people para mas maging smooth yung nila, journey nila kaya sa atin. Kaya di mo rin maiwasan yung iba, matigas talaga ulo. Oo, may mga ganun. Minsan naman parang nagiging counterintuitive yung approach ko doon, no? Dahil even though na sinabihan na natin, pero gagawin pa rin nila. So, ngayon, kung babalik sila sa akin or tatawag sila sa akin, di ba, sasabihin ko lang, sinabi ko na sa inyo. Magulang na magulang yun. Simple analogy. Sinasabi ko. Pag yung kettle, umiinit, tapos pag hinawakan nyo, mapapaso kayo. Parang ganun. Pero mapapaso at mapapaso. Kasi pa rin. Kasi kahit ako, ganun ako, matigas ulo ko rin talaga. Tsaka kailangan, siguro, hindi ko siya masasabing part ng culture, pero talagang may mga moments na kailangan din nila ma-experience firsthand versus yung kinikwento lang natin. Correct. Parang mas tataas kasi yung confidence level nila kung sila mismo, 'di ba, na experience yun or talagang nagkamali sila dun. Oo, tama naman. So, ano yung weakness mo in terms of trading? Ako, weakness ko as a forex trading coach is syempre yung, di ba, let's say, masyado na akong nag-aantay ng trade or sobrang patient na. Tapos kung naging patient pa ako, parang minsan na na ako, paralysis. Dahil sa sobrang patient ko, hindi na ako makatrade, ayoko na mag-trade, so ile-let go ko na yung week na yun. Tapos sa next week na lang, parang i-reset ko na lang. Para sa akin kasi, weakness yun kasi nasayang yung time. Time equity. 1 week nasayang Dahil sa kakaantay, wala akong nakitang trade, walang napala yung week ko. So parang mindset ko na, sayang yung oras ko. Sayang yung isang linggo na yun. Na sana may na-trade man lang ako, di ba? So, paano naman in terms of coaching? Ano yung pinaka-weakness mo? So, yun, as a coach naman, ang pinaka-weakness ko is minsan yung sa pag-follow up sa mga students. So, aminado ako, medyo mahina ako dyan sa aspect na yan. Kasi, para sa akin, kung if-follow up ko, may pagka-OC ako minsan na kailangan ko kailangan ko i-dig yung pinag-usapan natin before ko i-follow up para ma-on track na naman ako kung nasan ka, kung nasa ang status ka, 'di ba? Kaya yun ang medyo consume ng energy ko kasi yun nga, kailangan ko siya isipin ulit yung history, kaya nga ako nagfo-follow up, 'di ba, para maging siya, maging let's say sa mga homework kung babalik ulit, 'di ba? Mga ganun. So paano ano yung ginagawa mo about it? Ako, parang pinaka-effective sa akin is minsan nagsiset ako alarm or nagta-time block ako. Meron akong certain hours or minutes na ko. Puro follow-up lang, yun lang yung gagawin ko. Tapos nun, at the end of the day, okay na, tapos na ako. Oo. Kumbaga, hindi ko kaya mag-follow up yung kunyari minute by minute or hour by hour. So talagang nagsaset lang ako ng time. Isa sa afternoon, isa sa evening para mas efficient siya. Nice. Sige. So ito, if student mo ko, tapos meron ako attention span na parang goldfish, how would you redesign your teaching style? Okay. Okay, so yung sa mga maikli yung attention span, no? Kasi ako, I believe na mas kailangan mo silang bigyan ng liberty or freedom. Kasi pag nilabanan mo yung nature nila in terms of attention span, yung parang sisitahin ko sila, mas lalo silang mas lalong malalayo yung loob sa'yo, mas lalong gagawin nila is yung kung ano-ano. 'Di ba? Kaya ang gagawin ko, bibigyan ko sila ng liberty na, sige, okay, na attention span ka this week, magkita ulit tayo next week. Ganun ako. Ubusin mo muna siya, gawin mo muna yung kailangan mong gawin, tapos pag once na naubos mo na yun out of the system, then magkita ulit tayo, and kung focus ka na, magkita ulit tayo. So paano yun kung ganun na talaga siya? Tapos kahit next week o next week or parang wala talagang time na wala siyang ibang iniisip?
Kung wala siyang hindi kasi may mga students na ganyan yung minsan yung kunyari, oy coach, mawala lang ako sandali, may work lang ako, vacation lang ako, tapos biglang 2 weeks nakalipas, 3 weeks nakalipas, biglang minsan nawawala na, 'di ba? Yung pala, ang ginagawa ko, doon ako nagsa-start na kunyari mag-chat ako sa kanila, personal chat. Tapos minsan tatawagan ko din if necessary. Tapos yung pala, na-find out ko na kaya pala sila nagkaka-busy is, ang pinaka-common reason nila is nagkakaroon sila ng bigger responsibility sa buhay. Kaya hinayaan ko lang kasi minsan isipin ko rin, I have to be considerate kasi work din nila yan eh. Hanap buhay din nila yan eh. Diba? Pero ako, binabalanse ko rin. O sige, mag-makeup class tayo. So, pinagbigyan na kita, pero this time, pagbigyan mo naman ako sa makeup class, mga ganun. May time na ba na may student ka na sinabi mo na parang di ata para dito yung forex trading? Parang di ata para sa kanya yung forex trading. You teach forex, but you also teach people when to walk away from forex. Ako sa experience ko, surprisingly, yung mga nag-e-excel talaga based sa observation ko, kung talagang hindi para sa'yo yung forex, meron ng mga signs yan eh. Agad makikita ko na as early as start pa lang kahit week 0. Number 1, yung hesitant siya. Ayaw matuto, walang learning cup. Parang lahat ng sinasabi mo, kinokontra instead na makinig. So doon pa lang ako, napapansin ko na, nakikita ko na. Kaya pag ganyan, kakausapin ko lang siya, minsan one-on-one. At tanungin ko, ano ba yung naging gap ko? Or ano yung gusto mong teaching style na pwede kong gawin? Or may struggle ka ba sa oras natin? Kasi minsan may mga ganun eh. Yung pala, nalalaman ko, kaya sila minsan cranky kasi puyat lang pala. Ibang time zone. Oo. Kaya okay, sige, adjust tayo. Ayaw nyo ng umaga, hapon tayo. Mga ganun. So yun lang talaga. Minsan, kailangan mo lang alamin kung saan sila nagagaling. Tapos pag nakuha mo yung loob nila, dun sila magsa-start mag-open up sa'yo. So naniniwala ka, Coach V, na kahit sino talaga pwede maging successful sa forex? Ako hindi mo kailangan ng degree, ng college degree dyan, or ng masteral, or ng PhD. Basta meron ka lang proper logic. Kasi lahat naman tayo meron may logic nun eh. Basta makuha mo lang yung yung mga basic na then madali na siyang i-cover or madali na siyang mapag-aralan in the future. Basta, tsaka number 1 lang is lagi kayong mag-show up. Yun actually, yun lang naman ang pinaka-secret eh. 'Di ba sila Steph Curry, lahat yan, paano naging shooter yan? Kasi lagi silang nasa gym, nagsho-show up sila kahit ano yung condition. Let's say may bad weather or kung ano man, lagi silang nagpapakita. Yun din sasabi ko sa students ko na mag-show up kayo, pakita lang kayo, huwag kayong magsawa. Then eventually, magiging version 2 kayo, version 3, 4, 5, 6, 7. Ganun. So bukod sa showing up, Coach V, nabanggit mo, ano pa yung tingin mong nagpapasuccessful sa isang student? Okay. So, syempre, di ba, may show up. Kasi 90% of success will come sa showing up. Pero yung 10%, doon na yung work, yung consistency. So, bakit ako nagbibigay ng malaking weight na 90% sa show up? Kasi first of all, pag di ka nagpakita, talo ka na agad. No? So, kaya po, yun nga, yung showing up, 90%, then 10%, doon na yung work. Kasi merong mga instances na nagpapakita, pero mentally absent naman. Physically present, mentally absent. Yun, ibang case yun. Kasi yung mga ganun, meron naman silang alam, pero dahil mentally absent sila, medyo nahuhuli sila. Pero at least, lamang pa rin sila sa mga hindi nagpapakita. Diba? Ganun. Correct. So ano yung pinaka-recent mo na challenge sa isang student tapos paano nyo na-overcome? So meron akong student na na-handle before, 'di ba? So ang learning phase niya or ang learning curve niya mabagal. Oo. Ako naging challenge ko 'yun kasi 'di ba yung bootcamp natin 3 months lang. Pero second month pa lang or approaching the third month, talagang hirap pa.
Pero ang maganda sa kanya is lagi siyang nag-show up. No? So, yung lagi siyang nag-show up, ang ginawa ko yung 1 month na yon, yung remaining 1 month na yon, parang doon ko siya tinutukan in such a way na ano ko siya, na one-on-one ko siya minsan dahil kailangan niya mag fast forward sa mga lessons. Pero apparently, natututo siya sa mga one-on-one na setting. Hindi siya yung pang group setting. So parang sabi niya kasi, pag mga nasa group setting, parang tinatamaan siya ng hiya na magtanong, ganun. Tapos pag nahihiya siya, eventually, nakakalimutan na niya lahat. So, yun yung sinabi niya sa akin na parang, inopen up niya sa akin. Kaya, pero maganda sa kanya, lagi siyang present. Kaya doon, talagang doon siya nag-blossom yung talagang kailangan siya tutukan talaga one-on-one. Kasi una kinakabahan na ako sa kanya Kasi baka yun nga sa thesis natin baka hindi 'di ba? Pero yun eventually na pull off. Kasi right work ethic naman siya, lagi siya nagpapakita. Tapos eventually pagka may right work ethic siya, 'di ba? Yung learnings na yan magflow na lang yan tuloy-tuloy. Sa perspective mo ba, Coach V, mahirap ba yung 3-month program natin? Or gaano siya kadali, gaano siya kahirap? Kung ako student, tapos let's say beginner ako, mas gusto ko yung frequency. Ibig sabihin, in a week, siguro may mga once or even twice max, no? Considering na busy professionals pa. Yung 3 months kasi, para sa akin, dun mo matututunan yung foundation. Pero yung sa strategy itself, no, magsisimula siya kapag nagfo-forward testing ka na. So, doon pumapasok yung mga CTT natin, yung after 3 months pag-graduate yung nila. Certified 30-minute Reader. Yun, oo. So, doon pa lang na-hone or nakra-craft yung strategy nila itself. Kasi meron silang right foundation right mindset Tapos, after nga, ika-4th month na, yung strategy nila, doon na nabubuo talaga. Para sa Kwento mo naman sa akin, Coach V, yung isa sa mga pinakamalupit mo na student. Okay. Bawal na magbanggit ng Pwede. Ikaw bahala. Sige. Okay. Ayun. So, naalala ko talaga, una sa mga sa batch 1, no? So, yun. Alala ko itong student na to, no? Siya, ang sa kanya is OC. So dahil sa sobrang OC niya, lahat gusto niya pag-aralan, pero nalilito siya. Kaya sinabi ko sa kanya, ito lang yung mga kailangan mo. Sabihin mo sa akin yung personality mo. Then, ang ginawa ko is, nag-enumerate ako yung mga kailangan lang niya. Tapos eventually, nag-work. Tapos yung iba, tinapon na din niya. Kaya yun naman masasabi ko na parang memorable sa akin. Kasi minsan may times pa na pagka na stop loss, minsan naiiyak pa sa mga backtest niya. Okay lang yan. It's part of the game. Lahat kami pinagdaanan yan, no? Ayun. It means na kaya ka umiiyak kasi invested ka emotionally tsaka physically sa ginagawa mo. Kaya it's fine. You're on the right track, no? Ganun. Kamusta na siya ngayon? Ayun, nasa CTT na. Tapos syempre doon pa rin everyday. Kasama pa rin natin nag-a-attend. Masipag yun. Oh. Shout out. Hello sa iyo. You know who you are. Sige. So, alam naman natin, lagi tayo nag-grow, lagi tayo nag-improve. Ano yung pinaka-recent na improvement na ginawa mo sa coaching mo? Sa coaching, ako siguro mas gumagamit ang Canva na joke lang. Ang pinaka-recent na improvement ko is, yun nga, yung mga materials din, syempre, not all the time yun ang pwede mong gamitin. Kaya kailangan mo rin siyang refresh or rebrand, 'di ba? Syempre parang market times is changing, 'di ba? Hindi ko ano yung market ngayon, last month same pa rin this month. So yun, lagi ko siyang tweak every batch as much as possible, lagi ko siyang ini-improve. Kasi may mga new concepts din, may mga new methods din, 'di ba, na kailangan subukan. So as for me as a coach, nag-grow din ako kasi I have to innovate my teaching style din. Ayun. So
paano exactly ginawa mo? Ano yung mga tinweak mo dun? Yung una kong tweak, di ba? Let's say, before, kunyari, yung mga old batch, di ba? Kinikwento ko lang yung experience ko. Pero this time, naging systematic ako, nagkaroon ako ng structure kung paano ko siya ikikwento. Tapos, syempre, nagdagdag din ako ng mga images or kung ano-ano sa mga Canva. Para mas maging engaging. Oo, mas maging engaging para mas magtanong sila and may visuals, may nakikita sila. So yun yung mga tweaks na dinagdag ko. Tapos also sa mga ko rin, sa mga lessons ko rin, 'di ba? Yung mga examples ko, parang ginagawa ko na siyang recent para at least mas ma-feel nila na talagang forward tested siya. Ayun. Okay. So sa mga in the fence pa, kumbaga mga nagdadalawang isip pa na mag-TMT premium coaching, ano yung mga masabi mo sa kanila? Okay, ang advice na may bibigay ko sa inyo is kung talagang gusto nyong seryosohin ang trading nyo, kung gusto nyo mag-level up and you want structured, diba? And you want guidance, no? Ako sa inyo, this is a investment. This is an investment. Kasi ang una, syempre, yung time nyo, no, meron tayong 3 months na bootcamp, no. So talagang doon yung mga structured, kasi especially kung galing kayo sa freestyle learning, ma-appreciate nyo yung difference kapag pumasok sila sa mga structured learning. Ibang-iba talaga, I promise. Kasi ako, sabi ko, 'di ba sa mga talk noon, galing ako freestyle learning. Tapos yung may structured, no, mas napadali yung process ko na pagiging trader. So yun, try nyo lang guys. Walang mawawala. Book a call. So yun lang guys. Again, thank you so much. Palapakan naman si Coach V for being here. Salamat sa time mo, Coach V. Thank you rin, Coach Drew. Kita-kits tayo sa next video.